po ng DENR, sa kanya pong Cumulative Impact Assessment Study. Napaka-ironic, ano? Medyo nakakainis ba na ang gobyerno ho natin, pinayagan mo muna, nag-claim ka ngayon ng ilan ng ektarya na nandidiyan, tsaka ka maglalabas ng Cumulative Impact Assessment. Oo. Kumbaga, may damage na, saka mo nilabas yan. Ito kagayan yan. Oo. Yung Sierra Madre Mountain Range na yan. Marami na po dyan ang mga minahan, marami na po dyan ang mga quarrying na nangyayari. So ito po sinasabi, dyan mo ilalagay ito, hindi naman flat yan eh. Oo. So bubungkalin mo yan. Paano makakarating yung equipment doon? Di gagawa ka ng kalsada. Naman. Hindi ba? Saan ka magtatayo nitong mga plantang ito? Di kakabkabi mo yung bundok. At pagkatapos, ilang libong hektarya ito na gagawan mo ng ganon. Sabihin mo, irreparable? Walang ganon. Diyos ko po, saan ipinanganak itong mga taong ito? O itong mga taong ito ay kagaya po ng mga proponents talaga ipinaglirihim po sa pera? Anak ka ng po! Or just enjoy exclusive promos at special performances. Save the dates. Yan ang Alagang Kabayan. Alagang DENR po naman tayo. Ayun. Okay. Nung klase alaga yun. Sana nga po mga kapatid, sana nga po ay itong isyong ito ay ating pong namnamin sa punto po ngayon ng ating mga napapanood na mga karimari-marim na sitwasyon ng pagbabaha, yung pong mga nasasayang na buhay at ari-arian ng ating pong mga kababayan. Ito kasing DENR, mga kapatid, kami po natawag sa kanila ng ilang ulit na. Ito hong bago nilang kalihim, kahit sa balita hindi ho natin sinarinig, itong bago pong DENR, na yung pumalit po dito kay former DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loyzaga. Mga kapatid, magandang halimbawa dito na alala ko yung sa Boracay, no? Yung Boracay, yung West Cove doon na isang resort na eventually ho naman giniba ito. Pero nagsimula yon sa permit ng DENR. Nagsimula ang lahat ng iyon sa permit ng DENR. Nagbigay sila ng pahintulot para doon sa flag T ang tawag flag T, parang permit for tourism purposes. May kahulugan yun, FLA flag T. Forest land, yon, forest land agreement. Yan, okay? Forest land use agreement for tourism purposes, flag T. Yan ang pinanggalingan nun. Pinayagan nila. And then lumaki, sobra na doon, and eventually, yun na nagkatanungan na may ECC ba yan, pinupuntahan ng mga taga-DENR. So, anyway, tapos na po yun. Pero, nung nandidiyan na, at gumawa na po ng kontrobersya, tsaka sila umaksyon, baby girl. Kumbaga, naitayo na, natapos na, saka may aksyon. Okay. Oo. Doon din po sa dalampasigan ng Boracay, in fairness, nung past administration, talaga ho namang inaksyonan din. Pero nagsimula din niya sa DENR permits. Kaliwat kanan doon, build now, apply permit later. Yun ang panuntunan. Anyway, apo. So eto ho tayo, halimbawa dito mga kapatid, ito pong Manila Bay Reclamation. Yeah. Ito ho ngayon. Saan ka naman nakakita? Bago magsimula yan, katakot-takot ng oposisyon ang inilahad ng mga environmentalist at ilang pong mga tutol dito nga sa lilikhain itong problema eventually sa atin. Pero hindi sila nakinig. As a matter of fact, kaliwat kanan po ang pagbibigay nila ng ECC dito. Oo, at nagbingi-bingihan sila dito. Hanggat sa ngayon po, nandidiyan na iyan. Malawak na po ang reclaimed area sa Manila Bay. Itong siginang Maria Antonia Yulo Loyzaga, bago siya umalis sa DENR, noong pong Agosto ng 2024, naglabas na po sila ng kanilang study. So nagbigay ka muna ng pahintulot, ngayon po, nandidiyan na ngayon. Wala nang dalampasiga sa may bandang Sofitel Tinampakan na ng lupa. Wala na po. Oo. Ano ngayon ang inilabas na report ng DENR? Opo. Ang sabi po ng DENR, sa kanya pong Cumulative Impact Assessment Study. Napaka-ironic, ano?
medyo nakakainis ba na ang gobyerno ho natin, pinayagan mo muna, nag-claim ka ngayon ng ilan ng ektarya na nandidiyan, tsaka ka maglalabas ng cumulative impact assessment. Oo. Kumbaga, may damage na, saka mo nilabas yan. Ang sabi nila, any physical change in the configuration of the embayment would, in fact, change the way the water and other pollutants behave in the area. Okay? Ngayon, sabi nila, ito po yung isa sa mga findings ng impact assessment on reclamation activities along the bay. In general, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland, ibig sabihin galing sa kalupaan. So what we are doing now is combining what is coming from the inland under different bodies of water and what is coming from the ocean itself. Basically po, no? So sabi nila, so these models are being run to include extreme events such as what has happened. Di ba umaha? Di ba umabot ng Senate? Panginoon Diyos. Talaga pong hindi maitatanggi ang pinakamalaking problema po natin sa bayan ito, gobyerno. So ito ngayon ang sinasabi, gagawa ng remedyo itong nandidiyan na ngayon na reclamation projects. That's one. Alright. Puntahan natin itong controversial na ano ito, terasa ba? Ano? Monterasa. Monterasa. Oo. Sa Cebu. Sa Cebu. Okay. Ang Monterasa sa Cebu, pinayagan ng DENR. Monterasas de Cebu, sa mga hindi nakakaalam, yan po ay isang high-end project dyan sa Cebu. Oo. Ito Hillside development yan, mga kapatid. Ito po ay mga kapatid, nandidiyan po sa area ng Cebu City. Guadalupe. Okay. Sa Guadalupe, Cebu City. Opo, sa Cebu City. Kung saan po dahil sa nakita natin na pagbabaha na nangyari, so ngayon may question. Oo. Yung mga unang tumutol nagsasabi ayan na ang sinasabi namin. Daming tumututol din Pero, dyan. in fairness, sabi nila, sandali lang. Pag-aralan natin ngayon. Yan. Kung may effect ba ito? Ironically, mga kapatid, opo, dahil po ang DENR nakalampag, naglunsad sila ng investigasyon. Yan. Okay. Mm-mm. Dito po sa Hillside Development Project. At kung ito ho ay nakaka-apekto mismo sa instability ng slope sa mga barangay ng Banawa at Guadalupe proper, dito po sa nangyari pong Typhoon Tino. Okay. Yung joint probe, mga kapatid, ay pinagsama-samang taga-DENR, Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences, Provincial Environment and Natural Resources Office, PENRO, yung SENRO, opo, kung saan daw po pinag-aaralan ngayon nila kung sumunod ba sa ECC ito pong kanilang proponent. Ayan, okay. Ang sabi okay. Ang sabi ho ng DENR sa Monterasa, proponent, mag-submit ka sa amin ng inyong engineering, geological, and geohazard assessment para sa validation ng ating inspection team. Anak ka ng... nung nakatayo na yung ilan. Anak ka ng... Oo. Tapos, Kita mo? correct. Sinasabi din nila ngayon, sila mismo sa kanila nanggagaling, na legit daw yung tanong ng, kasi nagsimula to sa tanong ng tao, nagagalit ang mga tao online. Sabi, sino nag-aproba sa proyekto na yan? Ngayon, ang sabi ng DENR, sige, legit yung question ng mga tao Tignan natin kung sumusunod ba etong Monterasas de Cebu, yung mga hillside development na yan sa environmental at flood mitigation regulations. Nung may natayo na, saka titignan. Umpisa Oo. pa lamang, noon yan ay binebenta, nagpi-pre-selling yan. Uy, mahal noon yan, nag-propose na, may mga nagsabi na, anong gagawin nyo sa bundok namin? Yan. Di ba? Nung Ang simula pa dami lang, na, okay. ang dami na. Oo. Ang DENR, sa gitna ng mga reklamong ito, lagi sinasabi, hindi nagkaroon ng public consultation, na naman. So ngayon po, na dahil pumutok na ito, at ito nga't may question po sa mga dami nang namatay sa Cebu, sinasabi ng DENR, ikaw proponent, patunayan mo, nakarapat dapat ka mabigyan ng ECC, alangya kayo, buhay pa kayo? Anak ka ng po! Sorry po, Hindi ba itong ugali-ugali nila? Ngayon, eto ho na naman po tayo. Itong bago ko tunghayan tong isa, na dapat to talaga kalampagin ito. Wag na hayaan matayo pa. And Oo. we hope and sincerely pray na yung po mga dyan sa Kongreso, yun kung totoo,
kung totoong ipinaglalaban ninyo, hindi yung isang hearing ka lang, dalawang hearing ka lang, pagkatapos aregluhan na. Oh. Itong mismong DNR ang sasabi, Oh. di ba? Nandiyan po sa may bandang Laguna, di ba nagtayo daw po, mga kapatid, ng reclamation. Ngayon, kine-question nila itong reclamation na ito. Oh. Sa Laguna, di ba Oo. na para bagang ala silang kaalam-alam na ito po'y... Sino nagbigay ng permiso? Oo. Na hanggang ngayon, tuloy pa rin daw, ha? Dami dumadaan doon. Ito ba yung nakaraan, yung kausap natin? Sa LLDA? Kasama ba iyan? Sa LLDA, ito nga. Oo. Yung Ito Laguna ngayon. Lake Development Authority. Kasi last time may kausap po kami ni Manong Ted dito. O sinasabi nga nila, ipahihinto na nila ito. Pero, according sa mga netizens na dumadaan doon sa area, tuloy pa rin daw ang proyekto. Anyari. Okay. Ito po mga kapatid, kung inyo pong tutunghayan ang mapang ito, ang lawak na po nito. Haba. Hektarya na po ang na-reclaim nila. Patay. Along C6. Mga kapatid, ang sinasabi po dito, ito raw po ay nag-construct in the guise of flood control. Pero yung pala ho ay reclamation. Kaya so dito ho nagtayo mismo, na naman, gobyerno, mga taga-gobyerno. Makita ho ninyo. Kung pupuntahan mo yung mapa nito, dito po sa C6, Oo. sa lawak nito, hindi mo siya mapapansin kapag nag-Google Map ka. Oo. At ilang pong bahagi ng C6 ang meron na reklamasyon. Kung kailan naman nandidiyan na iyan, tsaka lang ngayon nila pinapansin. Kasi nga, dahil din sa mga flood control projects controversy at yun din pong pag-apaw ng tubig din dito sa erang ito ng Laguna Bay. Eto ho tayo ngayon. Eto ha. Okay. Eto naman po tayo ha. Itong taga-DENR ayaw pakinggan ang mga kumukontra sa pagtatayo ng wind energy windmill dito windmill. po sa area Ng Rizal. ng Tanay Yan. all the way to Antipolo. Oo. Ito muna ang ating po ditong paunang salita. Oo. Maganda po ito. Kasi renewable energy ito eh. Oo. Ito yung Wind energy. ito yung hinihikayat ng gobyerno. Oo. Renewable. Oo. Wag na po yung coal, 'di ba, na mapaminsala po sa ating kalikasan, right? Opo, maganda po ito. Wind, solar, hydro. Alright, renewable energy. Kaya nga tayo may feed-in tariff sa ating kuryente, sa ating bill. Ano 'yon? Subsidy 'yon. Subsidy natin para dito po sa gantong uri ng mga proyekto. We subsidize part of it sa ating bill. Feed-in tariff ang tawag doon. Kaya tumataas po ang ating binabayaran kasi po meron tayong ibinibigay pong sustento para po sa gantong uri ng mga kumpanya na ang kanilang mga proyekto po ay renewable, kumbaga makakalikasan. Pero in this case, ang sinasabi po dito ng mga tutol sa mga proyektong ito is that ito po mga kapatid ay para po sa 25,839 hectares sa Rizal na 25 years mga kapatid ang kanya pong kontrata. Pinagkalooban na ito karaka-raka ng Environmental Management Bureau ng DNR ng ECC para po sa 69 na mga wind turbines na may kasama pong 13 ridges from Tanay to Antipolo. Saan ito? Dito ito along sa Sierra Madre Mountain Range. Yan ang That's a sinasabi po protected nila. area, oo. Nag-trending po ang Sierra Madre, di ba? Dahil po dito kay Super Typhoon Uwan. Ang sinasabi nga kasi nakatulong daw po itong Sierra Madre. Ang sinasabi ng ilang mga eksperto, nakatulong ang Sierra Madre para hindi masyadong maramdaman yung tindi po ng buhos ng ulan na dala nitong si Bagyong Uwan. Opo. Yan ang sinasabi nila. At ngayon, nanganganib na naman ang Sierra Madre dahil nga po dito sa gagawin o ide-develop na wind energy sa 25,839 na ektarya dyan po sa Rizal. Na Ngayon, binigyan ng service contract ng Department of Energy noong Opo. 2018 pa pala. alright. Oo. Ito ho kasi yung proyektong ito, sinasabi po ng mga tumututol dito, hindi naman sila tutol nga sa uri po ng proyekto, pero sa lugar na pagtatayuan. Kung pupuntahan po ninyo yung mga wind turbine sa Ilocos, meron doong sa tuktok din po ng bundok ha, pero i-check nyo po yung topografiya ng bundok, maging sa ibang mga bansa. Ito pong Sierra Madre Mountain Range na ito, iba po ang topografiya nito, sinasabi. At dyan, hindi ka na lang po kumbaga, para kang higante na magtatanim ng windmills, ng turbine, hindi.
Anong gagawin mo dyan? Paplansahin mo, kakabkabin mo, bibiyakin mo na naman po yung kabundukan. Kasi nga, sa plain itatayo iyan. Iibahin mo yung topografiya at ang lawak nito, libo-libong ektarya ito. Mga kapatid, na sinasabi nila, baka pwede, wag dito, kasi nga, Sierra Madre ito, na kung saan din po may aabutin daw na portion mismo, na ang tawag na nila dito mga kapatid ay Masungi Karst Karst. Conservation Area. Oo. 1,600 hectares. Natahanan ng mga limestone, yun ang sinasabi nila. Na marami daw po dito po mga endangered species na maaaring tamaan. Oo. So bottom line dito, ang DENR na naman kinontra yung opposition na sinabi, walang problema dito sa aming assessment. Oo. Yan na naman kayo mga Correct. Ayan ang sabi ng DENR, wala daw sapat na ebidensya para sabihing may malubha Oo. o hindi na mababalik pa yung pinsalang pangkalikasan na nagagawin dyan po sa area na iyan. Opo, ang sinasabi po nila, di po ba, no sufficient basis Yan. has been established to conclude the existence of grave or irreparable environmental damage that would necessitate the issuance of a cease and desist Yan, order. yung CDO. Irreparable. Ang ibig sabihin yan, Hindi na oo, kumbaga, pag nagkaroon ng danyos, kapag irreparable, hindi mo na maibabalik. yan. Oo, there's no turning back, kumbaga. Okay, sige. So, itong Sierra Madre Mountain Range na ito, along this area, kasi ang Sierra Madre po ay 540 kilometers yan. From Quezon, all the way yan to Rizal, dikit-dikit na po yan. Nueva Ecija, ito po ay nasa east side ng ating pong isla ng Luzon. Oo. Alright? All the way to Cagayan yan. Oo. Yung Sierra Madre Mountain Range na yan. Marami na po dyan ang mga minahan, marami na po dyan ang mga quarrying na nangyayari. So, ito po sinasabi, dyan mo ilalagay ito, hindi naman flat yan eh. Oo. So bubungkalin mo yan. Paano makakarating yung equipment doon? Di gagawa ka ng kalsada. Naman. Hindi ba? Saan ka magtatayo nitong mga plantang ito? Di kakabkabi mo yung bundok. At pagkatapos, ilang libong ektarya ito na gagawan mo ng ganon. Kasabihin mo, irreparable? Walang ganon. Diyos ko po, saan ipinanganak itong mga taong ito? O itong mga taong ito ay kagaya po ng mga proponents talaga ipinaglirihim po sa pera. Por Diyos, por Santo, hanggang ganyan lang po tayo muna ngayon. Kasi meron pa tayo isang importanteng panayang, baby girl. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, sana ngayon pa lang na hindi pa ito actual na nagsisimula. Ang proyektong ito ay pinangangasiwaan po ng RWEC. Rizal Wind Energy Yan. Corporation. Oo. Okay? 603 megawatt project. Oo. I-google niyo ho kung sino may-ari ng kumpanyang ito. Alright? Ito ho ay may kapartner na dayuhan sa proyektong ito. Oo. Wala tayong question ha. Sa uri ng project, sa ganda ng adhikain. Ang question dito, lokasyon ng proyekto. So ito na naman tayo. Pag ito sinimulan na ang kabkab at naandyan na yan, tsaka sasabihin nila, sa aming pag-aaral, May epekto pala ang pagbabaha sa baba ng Rizal. Sino na naman ang mga aabutin yan? Marikina, Pasig, sino-sino pa, yung mga nasa baba niyang Sierra Madre. Pagka nakakita na naman tayo ng tsokolate na baha, doon na naman natin ipatitigil yung mga ganitong klase ng proyekto. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi naman nila ng DENR, Environmental Management Bureau ng DENR, tumutupad naman daw itong RWEC sa lahat ng pre-construction conditions. At huwag kayong mag-alala, wala pa naman daw actual na operasyon dun sa site. Sa ngayon daw ay naglalagay pa lang ng mga tinatawag na meteorological mast. Sinusukat pa lang daw yung hangin. Magkano Korean? mga kapatid, kasi po ang isa sa mga panuntunan, di ho naman tayo eksperto ho dito, pero sa ating mga nababasa, dapat yung yung pong pagtatayuan nito, walang sagabal. Di ba? Doon sa pag-flow ng hangin, right? Yes. Ito nga po kasi, bundok ito May mga puno dito may mga troso dito Hindi po ba? So definitely po, tatanggalin mo yan, ipalatag mo yan sa flat, nakakabkabin mo, at doon ka magtatayo ng walang sagabal. At saka hindi po biro ba? yun, laki. Okay. More than Sige. 25 hectares, malaki yun. 1,000 hectares. 25,000 hectares. Malaki po yan. Doon sa mga Okay. taga Rizal. Sige. Kaya nyo pa? Muli kung may mag-iimbestiga dito sa Kongreso, sa anumang pong sangay yan, taas man o mababang kapulungan, baka na naman tayo mag-shakedown lang dito, ha? Kung mag-iimbestiga kayo, mula simulan kasi matapos.
Hindi, simula lang, and then, alam niyo na ibig ko sabihin, magkakalimutan na naman po tayo, matutuloy, and then tsaka sila magagalit ulit. Naman. Mawalang galang lang po. Kung totoo na gusto ho niyong ipatigil ito, gawan niyo na ho ng paraan ngayon na. Now na. At walang aregluhan, please. Mawalang galang lang po sa mga mahilig sa areglo. Alright mga kapatid, alas 8:46, mga